Oh, may test. Ang Ebanghelyo, ang ating buhay. Tama ba? Especially this week, we start Grand Bible Seminar. Lalong higit sa linggong ito, tayo po ay magsisimula sa ating Grand Bible Seminar. Kailangan ang Ebanghelyo ay maging ating buhay. Ito po. Magandang umaga po. Bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal namin Ama, na mahabagin at magpapala, salamat po sa paglitas amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming Christian life hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hinihiling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya po buksan mo ang Biblia, Colossians chapter 5. Colossians chapter 5, 22 and 23. Okay po, chapter 5, 22 and 23. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Okay, let's remind again this year's slogan. Muli po nating alalahanin yung slogan sa taong ito. Ano po? Fruitful life, right? You follow, right? Fruitful life. We have to bear the fruit of evangelism. Kaya kailangan nating magbunga ng evangelism. Maybe this week, right? We have the first Grand Bible Seminar. Ngayong linggo po yung ating unang Grand Bible Seminar. It's a great chance we can bear the fruit of evangelism. Ito po yung magandang pagkakataon upang magbunga tayo ng bunga ng evangelism. Okay po. And second, we have to bear the fruit of Spirit. At ikalawa, kailangan nating magbunga ng bunga ng Espiritu. Maybe while we bear the fruit of the Spirit, we can also bear the fruit of evangelism. Marahil habang nagbubunga tayo ng bunga ng Espiritu, ay kasabay nitong nagbubunga tayo ng bunga ng evangelism. That's why after salvation, it's important we bear the fruit of the Spirit. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, mahalaga na magbunga tayo ng bunga ng Espiritu. So we are learning the fruit of the Spirit every week. Kaya pinag-aaralan natin tuwing linggo yung bunga ng Espiritu. We already learned pag-ibig. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga. Ngayon, kagandahang loob, pero ngayong araw, pag-aralan natin, kabutihan muna. Kabutihan. Okay po? Kabutihan muna. Bago kagandahang loob. Kabutihan muna. Pag-aralan natin ngayong araw. Okay po? Una, dapat natin malaman na tanging ang Diyos lamang ang tunay na mabuti. Tanging Diyos lamang ang tunay na mabuti. Buksan mo ang Biblia, Mateo 19. Buksan mo ang Biblia, Mateo 19.
verse 16 and 17. 16 and 17. Okay po, 19, Mateo 19, 16 and 17. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. May isang lumapit sa kanya at nagsabi, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, Bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? Iisa ang mabuti. Ngunit kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos. Verse 16, may isang lumapit sa kanya at nagsabi, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Maybe this person want to get the eternal life, Marahil yung taong ito ay gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan. but this man has a misunderstanding, right? Pero yung taong ito ay mayroong maling pagkaunawa. He thought he can have an eternal life by doing good deeds. Iniisip niya na magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan sa paggawa ng mabuti. But right, we already know well it's not possible, right? Pero nalalaman nating mabuti na hindi ito posible. Nobody can go to heaven by doing good deeds, right? Walang sino man yung mapupunta sa langit sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Verse 17, sinabi ni Jesus, bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? Isa ang mabuti. Isang mabuti. Sino? Isa. Ang Diyos. In English translate, it said, no one is good but one, that is God. That is God. Sa pagsasalin po sa English, walang sino man ang mabuti, kundi isa lamang ang Diyos. Right? Only God is a complete good, right? Good. Diyos lamang po yung ganap na mabuti. So, awit, buksan mo ang Biblia, awit 136, awit 136 verse 1, awit 136 verse 1. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Siya ay mabuti, right? Ang Diyos ay mabuti. Walang tunay na mabuting tao maliban sa Diyos lamang. Tama ba? Ang pinakabuti sa lahat ay naging Ama natin. Tama ba? When we get to salvation, God became our Father, right? Nang magkaroon tayo ng kaligtasan, yung Diyos ay naging ating Ama. Pinakabuti sa lahat. Ang pinakabuti sa lahat ay naging Ama natin. Paano kung ang pinaka masamang tao ang naging Ama? It's terrible, right? But it's a grace, right? Pero ito po ay biyaya. Ang pinakabuti sa lahat ay naging Ama natin. Ito ay pagpapala, right? Anyway, only God is really good, right? Gayun po man, Diyos lamang po yung talagang mabuti. And He became our Father. At siya yung naging ating Ama. That's why we don't need to worry about anything, right? Kaya hindi natin kailangan mag-alala sa anumang bagay. God, the most good, already became our Father. Dahil yung Diyos na pinakamabuti ay naging ating Ama. Pag-isipan natin ano ang tunay na kabutihan. Ano ang tunay na kabutihan? Upang malaman ang tunay na kabutihan, kailangan malaman natin kung ano ang pamantayan ng kabutihan. Ano ang pamantayan ng kabutihan? Maaaring iba ang iniisip nating kabutihan sa kabutihang nakikita ng Diyos. Makaiba. Ito ay importante. Ang salita ng Diyos ang pamantayan ng kabutihan. Salita ng Diyos. May halimbawa sa Biblia,
pag-isipan natin si Lahab. Yeah. Sa takot niya sa Diyos, iniligtas ni Lahab ang dalawang espiya ng Israel. If we look at the Joshua chapter 2, there is a story about Lahab. Kung titingnan po natin sa Joshua chapter 2, meron po kwento tungkol kay Rahab. Iniligtas ni Lahab ang dalawang espiya ng Israel. Upang maliligtas sila, nagsinungaling siya sa sarili niyang mga kababayan. Tama ba? He had to tell a lie, right? Kinailangan niyang magsinungaling To save the two spies of Israel. para iligtas yung dalawang espiya ng Israel. Telling a lie, it's not good, right? Yung pagsisinungaling po ay hindi mabuti. Tama ba? At maaaring sabihin ito ay isang uri ng pagtataksil sa sariling bayan. She helped their enemy, right? Israel at the time, Israel was an enemy to them, right? Tinulungan niya yung kanilang kaaway dahil sa panahong yun, yung Israel ay kanilang kaaway. She helped the enemy, right? Kaya tinulungan niya yung kaaway. It's a good or evil. Mabuti po ba ito o masama? We can say that, oh, it's evil. Masasabi natin na ito ay masama. She told a lie. Maging siya nagsinungaling. Evil or good? Masama o mabuti? Ano po? Uni sa paningin ng Diyos, ito ay naging tunay na mabuting gawa. We have to know what's good, what's real good. Kailangan nating malaman kung ano yung tunay na mabuti. What's the standard of goodness? Ano yung pamantayan ng kabutihan? Even though she, right, did telling a lie, she did because she feared God. Kahit na siya ay nagsinungaling, pero nagawa niya iyon dahil natakot siya sa Diyos. She believed in God. Sumampalataya siya sa Diyos. That's why her act could be a goodness before God. Kaya yung kanyang naging gawa ay kabutihan sa harap ng Diyos. Kaya napabilang ang pangalan niya sa Hebreo chapter 11 ang kabanata ng pananampalataya. Tama? Hebreo chapter 11, buksan mo ang Biblia. 11:31. Hebreo chapter 11:31. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa pananampalataya, si Rahab na nagbibili ng aliw ay hindi napahamak na kasama ng mga sumuway sapagkat payapa niyang tinanggap ang mga espiya. Sa pananampalataya si Lahab. May pananampalataya. Tama? May pananampalataya. Sapagkat payapa niyang tinanggap ang mga espiya, right? It became goodness before God, right? Ito ay naging kabutihan sa harapan ng Diyos. So the goodness of man's side and goodness of God's side can be different. Kaya yung kabutihan sa panig ng tao at yung kabutihan sa panig ng Diyos ay magkaiba. Isa pang halimbawa si Apostol Pablo. Bago maligtas si Apostol Pablo, inakala niya ang pag-uusig sa mga Kristiyano ay isang kabutihan. Right? Filippo chapter 3, buksan mo ang Biblia. Filippo chapter 3, verse 6. Filippo chapter 3, verse 6. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Tungkol sa sigasig ay taga-usig ng iglesia. Ayon sa katuwirang nasa kautusan ay walang kapintasan. Tungkol sa sigasig, right? Si Apostol Pablo. Tungkol sa sigasig.
ay taga-usig ng iglesia. Right? Because he thought persecuting Christian is the goodness before God. Right? Dahil inisip niya na yung panguusig sa mga Kristiyano ay kabutihan sa harapan ng Diyos. Because he didn't know the truth at that time. Dahil sa panahon yun, hindi niya nalalaman yung katotohanan. He just said it's goodness, right? Kaya sa panig niya, ito ay kabutihan. That's why he did his best. He did his best. Kaya ginawa niya yung kanyang makakaya. But it was a great sin before God, right? Pero ito ay malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Yeah. At Israelita, ang mga Israelita, nagkaroon ng siga-sigang Israel para sa Diyos. Ngunit hindi nila naunawan ang tamang kalooban ng Diyos. Dahil dito, hindi sila nagpasakop sa kanyang katuwiran at sila'y napahamak. Right? Buksan mo ang Biblia, Roman chapter 10. Roman chapter 10, verse 2 and 3. Verse 2 and 3. Roman chapter 10, verse 2 and 3. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Sila ay may sigasig para sa Diyos. Ito ay mabuti, right? Subalit, hindi ayon sa kaalaman. Mas mahalaga, kaalaman. So, when we know what's the will of God, right? We can really do the goodness. Kaya kung malalaman natin yung kalooban ng Diyos, talagang magagawa natin yung kabutihan. Mahalagang malaman natin kung ano ang tunay na mabuti sa paningin ng Diyos. Sa paningin ng Diyos. Okay po? Ngayon, pag-isipan natin ang kabutihan ng taong hindi pa naliligtas. Ang taong hindi pa naliligtas ay hindi makakagawa ng tunay na kabutihan. Hindi kaya. Sinabi ng Biblia, Roman chapter 3, buksan mo ang Biblia, Roman chapter 3, verse 12. Roman chapter 3:12. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Lahat ay lumihis, sama-sama silang nawalan ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Walang gumagawa ng mabuti. Tama? Wala kahit isa. Right? Before salvation, nobody can do really goodness. Right? Bago yung kaligtasan, walang sino man yung makakagawa ng mabuti. Bakit? Ang kabutihan ng hindi pa naliligtas ay hindi tinatanggap ng Diyos. Hindi tinatanggap ng Diyos. Ito ay false goodness. False goodness. Ito po ay bulaang kabutihan. You know the you don't know well. There is a Chinese letter. You sometimes you see the Chinese letter. Minsan nakita niyo po yung mga Chinese letter. Chinese letter is we call the meaning letter. Yung mga Chinese letter po ay tinatawag na mga meaning letter. Each letter has a meaning. Bawat sulat ay may kahulugan. So there is a Chinese letter. Korean letter we call we son. Korean we call we son. This time we learn
Chinese letter and Korean letter? 위, 선. It means this letter also two letter is combined. Yung dalawang letra po ay pinagsama. The plus, yeah, this means Tao. Okay, Tao. This means man doing. Man doing. This means goodness. You understand? Man doing goodness, right? Reason, but what's the meaning? It's it become false goodness. Naintindihan niyo po? Chinese letter explains very well. Pinapaliwanag ng mabuti ng sulat ng Chinese. Reason. Man doing goodness, it means false goodness. Ang paggawa ng tao ng kabutihan, ibig sabihin ito ay bulaang kabutihan. 나인tindihan niyo po? 무khang mahirap. Yeah, tama. Before we got the salvation, we do goodness, but it's a false goodness. Bago tayo maligtas, tayo ay gumagawa ng kabutihan, pero ito ay peking kabutihan. It cannot be real goodness before God. Hindi ito magiging tunay na kabutihan sa harapan ng Diyos. Tinatanggap ng tao ang ating kabutihan. Tama? Ngunit hindi ito tinanggap ng Diyos. Tama? Buksan mo ang Biblia, Job chapter 35. Job chapter 35. Job chapter 35. Verse 7 and 8. Job chapter 35, 7 and 8. Seven and 8, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung ikaw ay matuwid, anong sa kanya iyong ibinibigay? O ano bang tinatanggap niya mula sa iyong kamay? Ang iyong kasamaan ay nakakapinsala sa ibang gaya mo, at ang iyong katuwiran ay sa ibang mga tao. 7, right? Kung ikaw ay matuwid, anong sa kanya iyong ibinibigay? Tama? O ano bang tinatanggap niya mula sa iyong kamay? Yeah. It means God cannot accept your good deeds. Ibig sabihin, hindi tatanggapin ng Diyos yung mga ginagawa mong mabuti. Verse 8, ang iyong katuwiran ay sa ibang mga tao. Yeah. Siyempre, if you do goodness to other people, they can accept, right? Siyempre, kung gagawa ka ng kabutihan sa ibang tao, tatanggapin nila ito. It can be goodness to them, right? Para sa kanila, ito ay kabutihan. But sa harapan ng Diyos, hindi maging goodness. Dahil hindi nakakagawa ng tunay na kabutihan ang taong may maruming kasalanan sa kanyang puso. Tama po ba? Maruming kasalanan sa puso. Right? Kaya sinabi ng Biblia, Isaiah chapter 64 verse 6. Isaiah 64 verse 6. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Parang maruming kasuotan. Okay? Lahat naming katwiran ay lahat. Whatever we do goodness, God cannot accept, right? Ano mang kabutihan yung gawin natin, hindi ito tatanggapin ng Diyos. Parang maruming kasuotan, right? Dahil sa maraming kasalanan sa ating puso, right? Kaya walang sinumanang maliligtas sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti.
Right? buksan mo ang Biblia, Titus chapter 3. Tito chapter 3. Titus chapter 3 verse 5. Chapter 3 verse 5. Yan po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran. Tama? The Bible clearly says, right? Malinaw na sinasabi ng Biblia. But still many people, right? They try to go to heaven by doing good deeds, right? Pero marami pa ring mga tao na sinusubukan nilang makapunta sa langit sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Especially most of the Catholic, right? They try to go to heaven by doing good deeds. Lalong higit karamihan sa mga Katoliko, sinusubukan nilang makapunta sa langit sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. That's why to save them, we have to explain them. It's not the right way. Kaya upang maligtas sila, kailangan nating ipaliwanag sa kanila na hindi ito yung tamang paraan. Anyway, unsaved people, they cannot do real good deeds before God. Gayunpaman yung mga taong hindi ligtas, hindi nila magagawa yung tunay na kabutihan sa harapan ng Diyos. Kung ganun, ano ang kabutihan? Ang pinakadakilang kabutihan na magagawa ng hindi pa naliligtas ay ang tumanggap ng kaligtasan. Tumanggap ng kaligtasan. buksan mo ang Biblia, Juan chapter 5. Juan chapter 5, 29. Juan chapter 5, 29. Ito po, chapter 5, 29. Basahin po natin ng sabay-sabay. At magsisilabas, ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa katulan. Ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. Pagkabuhay na muli sa buhay. Right? It happened to save the people. Ito po ay mangyayari sa mga ligtas na tao. But don't misunderstand this verse. Pero wag kang malito sa talatang ito. As we learn, we cannot be saved by doing good deeds, right? Gaya ng ating nalaman, hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Kung anong ibig sabihin ito? Ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. Ibig sabihin ito, ang maligtas ay kabutihan. At ang hindi maligtas ay kasamaan sa harap ng Diyos. Right? Kung ikaw ay naligtas na, masasabi nating nagawa mo na ang pinakamabuting bagay. Naintindihan niyo po? 나인틴디언 po? 사got. 사got. So, it's a amazing grace, right? You already did the greatest goodness Kaya ito po ay kamanghamanghang biyaya na nagawa nyo na po yung pinakamalaking kabutihan. because you already got the salvation. Dahil ikaw ay nagkaroon na ng kaligtasan. That's why you have the resurrection. You have a pagkabuhay na muli sa buhay, right? When Jesus comes again, right? Kapag muling dumating si Jesus. Yeah. Ngayon, pag-isipan natin ang kabutihan ng taong naligtas. Taong naligtas. Ano ang kabutihan sa taong naligtas? Bakit tayo iniligtas ng Diyos? Bakit? Siyempre, He want to bring us to heaven. Dahil gusto niya tayong dalhin sa langit. Yeah, He want to live with us forever and ever in heaven, right? Gusto niyang mabuhay na kasama natin sa langit magpakailanpaman. Tama. But there is another reason why He saved us. Pero mayroon pa pong isang dahilan kung bakit niya tayo iniligtas.
ang taong naligtas ay nilikhang muli upang gumawa ng mabubuting gawa. Mabubuting gawa. Upang gumawa ng mabubuting gawa. Yeah. We learn, right? We cannot be saved by doing good deeds. Nalaman natin na hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. But after salvation, we have to do good deeds. Pero pagkatapos ng kaligtasan, kailangan natin gumawa ng mabuti. For this purpose, God saved us. Para sa layuning ito, iniligtas tayo ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, Efeso chapter 2. Efeso chapter 2, verse 10. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Para sa mabubuting gawa. Right? Nilalang kay Kristo Jesus. Yeah. Right? Our body was already born. Yung ating katawan ay sinilang na. Tama po ba? And then, when we get to salvation, we are born again. At nung tayo ay magkaroon ng kaligtasan, tayo ay ipinanganak na muli. Tama po ba? We are born again. So, dito, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Nilalang kay Kristo Jesus. It says about being born again. Born again. Sinasabi po dito yung maipanganak na muli. Yeah, right? If anyone in the Bible said, right? Ikaw Korinto chapter 5 verse 17, when we are, if we are, he is in Christ, he became your creation. Sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Right? Yeah. We became new creation when we get to salvation. Right? Tayo po ay naging bagong nilalang kung tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Paano? Ito. Nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Para sa mabubuting gawa. Naintindihan niyo po? Kaya dapat tayong maging bayang masigasig sa paggawa ng mabubuting gawa. Buksan mo ang Biblia, Titus chapter 2. Tito chapter 2. Titus chapter 2, 14. Titus chapter 2, 14. Also, okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Siya, si Jesus. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin. Bakit? Upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili. Tama? Ang sambayan ng pag-ari niya na masigasig sa mabubuting gawa. It's the reason why God saved us, right? Ito po yung dahilan kung bakit tayo iniligtas ng Diyos. Para sa mabubuting gawa. Para sa mabubuting gawa. Ito ang may tuturing na layunin kung bakit tayo iniligtas ng Diyos. Pagkatapos na nating maligtas, dapat tayong gumawa ng mabuti. Ngunit may dalawang puso na sabay na nasa atin. May dalawang puso. Tama? Buksan mo ang Biblia, Romans chapter 7. Romans chapter 7, 21. Romans chapter 7, 21.
Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya nga natagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit. After Apostle Paul got the salvation, he realized one thing. Pagkatapos maligtas si Apostol Pablo, na-realize niya yung isang bagay. Ito. Yeah. Kung ibig kong, right? Kung ibig kong gumawa ng mabuti, right? Pero ang kasamaan ay malapit. Ano po kayo? Right? After salvation, you want to do goodness, right? Pagkatapos ng kaligtasan, gusto niyang gumawa ng mabuti. But you have another heart, Pero meron kang isang puso. right? Your flesh doesn't want to do goodness, right? Yung laman mo ayaw gumawa ng mabuti. Ang pangnanasa ng laman ay ayaw. Ayaw gumawa ng mabuti. Tama po ba? Yeah, Sunday you attend the church to listen to the word of God. Pag linggo, dumadalo ka sa church para makinig ng salita ng Diyos. Kung minsan kata mo pagod na, then your flesh doesn't want to go, right? Pagkatapos, yung laman mo ayaw pumunta. But by the grace of God today, you overcame, you attend. Pero sa biyaya ng Diyos, ikaw ay nakadalo. After salvation, there is a fighting, right? Pagkatapos ng kaligtasan, mayroong pagtatalo. One side want to do good, but the other side doesn't want to do good. Yung kabilang panig gustong gumawa ng mabuti, pero yung kabila ayaw gumawa ng mabuti. Buksan mo ang Biblia, Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, 16 and 17. 16 and 17. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. 17, right? Ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Fighting. They are fighting, right? They try to overcome it. Kailangan 16, right? Lumakad kayo ayon sa Espiritu. At huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pangnanasa ng laman. Saan po ba? Lumakad kayo ayon sa Espiritu. Upang lumakad kayo ayon sa Espiritu, anong kailangan? Of course, you have to listen to the Word of God. Siyempre, kailangan mong makinig ng salita ng Diyos. You need to have a fellowship with the brothers and sisters. Kailangan mo magkaroon ng fellowship sa mga brothers at You sisters. need to have a sincere prayer to the Lord. Kailangan mo magkaroon ng taimtim na panalangin sa Panginoon. Anyway, right? After salvation, there is a fighting. Gayun pa man, pagkatapos ng kaligtasan, mayroong paglalaban. We have to doing good. We have to do goodness by overcoming our fleshy desire. Kailangan nating mapagtagumpayan yung kailangan nating gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ng pagdaig sa ating laman. Po, pag-isipan natin, ano ang tunay na mabuting gawa? Ano ang tunay na mabuting gawa na dapat gawin ng taong naligtas? Ang pagliligtas ng mga kaluluwa sa harap ng Diyos ang pinaka matinding mabuting gawa. Tama po ba? Ang pagliligtas ng mga kaluluwa. Ito ang pinaka matinding mabuting gawa sa harap ng Diyos. Si Jesus ay dumating sa mundong ito upang gumawa ng mabuti. Tama? Buksan mo ang Biblia, Gawa chapter 10. Gawa chapter 10, 38. Gawa chapter 10, 38.
Okay po, chapter 10:38. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung paanong si Jesus na taga Nazareth ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Siya ay gumagawa ng mabuti, right? Sa mundong ito. Yeah. He came into this world to do goodness. Pumarito siya sa sanlibutan upang gumawa ng mabuti. Yeah. He suffered on the cross to save the sinner. Right? Nagdusa siya doon sa krus para iligtas yung makasalanan. It was his goodness, right? Ito po yung kanyang kabutihan. And also while he is on the earth, he continued preaching the gospel. At habang nandito siya sa sanlibutan, patuloy niyang pinapangaral ng ebanghelyo. He healed many diseases, right? Pinagaling niya yung maraming sakit. Yeah. Healing disease has a spiritual meaning, right? Yung pagpapagaling ng sakit ay may spiritual na kahulugan. It's the image Jesus will heal the sin of the people. Ito yung larawan na pagagalingin ni Jesus yung kasalanan ng mga tao. Sometimes he revived the dead. Minsan binubuhay niya yung patay. It's a goodness, right? Ito po ay kabutihan. It's also image that Jesus will revive the dead spirit. Ito rin po ay larawan na bubuhayin ni Jesus yung patay na espiritu. Yeah. He showed the example, right? Nagpakita siya ng halimbawa. Walang mas dakilang kabutihan kaysa pagligtas ng kaluluwang patungo sa impyerno at pag-akay sa kanila tungo sa langit. Tapo ba? Ang pagliligtas ng isang kaluluwa ang lubos na nagpapasaya sa Diyos. Nagpapasaya sa Diyos. Yeah. Kaya ang pagliligtas ng mga kaluluwa ang magiging pinakamalaking kabutihan sa harap ng Diyos. Yeah. That's why, as I mentioned a while ago, this week we have the Grand Bible Seminar. Kaya gaya ng binanggit ko kanina, sa linggong ito, meron tayong Grand Bible Seminar. It can be the greatest goodness before God. Ito ay magiging malaking kabutihan sa harapan ng Diyos. Because through this Bible Seminar, we can save many lost souls. Dahil sa pamamagitan ng Bible Seminar na ito, magagawa nating magligtas sa maraming nawawalang kaluluwa. That's why if you participate in this works of God, you can also can do great goodness. Kaya kung makikibahagi ka sa gawain ng Diyos, magagawa mo rin yung kabutihan. Kaya lahat kasama? Okay po? Sa Grand Bible Seminar? Okay po? Yeah. At dapat gumawa ng mabuti kaysa harap ng ibang tao. Harap ng ibang tao, kailangan gumawa ng mabuti sa harap ng ibang tao. Dahil ang paggawa ng mabuti ay konektado sa evangelism. Without doing goodness, we cannot evangelize anybody. Kung walang paggawa ng mabuti, hindi tayo makapag-evangelize. Makakapag-evangelism tayo kapag ipinapakita natin ang mabubuting gawa. Okay po? Buksan mo ang Biblia, unang Pedro chapter 2, unang Pedro chapter 2, 12. Unang Pedro chapter 2, 12. Unang Pedro chapter 2, 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil, upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at duwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil. Gitna ng mga hintil. Ang mga hintil, sino sila? Ang mga tao na hindi pa ligtas. Maging marangal ang iyong pag-uugali. Bakit? Makita nila ang inyong mabubuting gawa. Tapo ba? Makikita nila ang inyong mabubuting gawa
uh, it's very important. Ito po ay napakahalaga. Maybe after you got the salvation, you will confess your faith to other people. Marahil pagkatapos mo maligtas, ipinapahayag mo yung pananampalataya mo sa ibang tao. Tama po ba? It's natural, right? Ito po ay natural. You want to reveal your faith. Gusto mong ipahayag yung pananampalataya mo. I got the salvation. Nagkaroon ako ng I can go to kaligtasan. heaven. Makakapunta na ako I sa langit. became the real Christian. Naging tunay akong Kristiyano. Right? You share to other people, right? Binabahagi mo to sa ibang tao. To your family, Sa pamilya mo, to your relatives, sa mga kamag-anak to mo, your neighbor, sa to kapitbahay, your schoolmates, sa mga to mag-aral. your workmate. at sa mga katrabaho. Tama po ba? O hindi pa? Nobody knows you are Christian? Wala nakakaalam na Kristiyano ka? Ito ay malaking problema. We have to reveal our faith, right? Kailangan nating ihayag yung ating pananampalataya. It's natural. Ito po ay natural. When you reveal your faith, what's their attitude? Kapag ipinahayag mo yung pananampalataya mo, ano yung pag-uugali nila? After then, they start to observe you. Pagkatapos nun, magsisimula silang pagmasdan ka. They more carefully observe you. Maingat silang magmamasid sa'yo. And then they try to find your mistake, your sin. At susubukan nilang maghanap ng pagkakamali at kasalanan sa'yo. Before you have some mistake, they don't care. Noon, kapag nagkakamali ka, wala silang But pakialam. after salvation, you have some mistake, they point out. Pero pagkatapos ng kaligtasan at nagkakasala ka, pinupunto nila ito. And they blame our church or Christ. At sinisisi nila yung ating church o si Kristo. You say you are Christian, real Christian? Sabi mo, tunay kang Kristiyano. The Christian, real Christian do like that? Ganyan ba yung ginagawa ng tunay na Kristiyano? Even you commit this kind of sin if you are real Christian? Gumagawa ka ng ganyang uri ng kasalanan kung Kristiyano ka? They are more carefully observing you. Kaya maingat silang magmamasid sa'yo. Tama? Makikita nila ang inyong mabubuting gawa. And also, not only mabubuting gawa, but also masamang gawa. Tama po ba? But usually they cannot catch well your good works. Pero kadalasan hindi nila agad nakikita yung mabubuting gawa niya. But they catch well your the bad, not good works. Pero madali nilang nakikita yung mga masasamang gawa. That's why, anong kailangan natin? We have to continue doing good works, right? Kaya kailangan nating patuloy na gumawa ng mabuti. Kailangan mabubuting gawa. Lagi. Hindi minsan. Okay po? Pinakamalaga. Luwalhatian nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Right? Someday, when you continue doing good, someday you can invite them to the Bible seminar, right? Kapag nagpatuloy ka sa paggawa ng mabuti, balang araw, maimbitahan nyo sila sa Bible seminar. Then they get the salvation, right? At magkakaroon sila ng Then you kaligtasan. can glorify God, right? At maluluwalhati mo ang Diyos. Kailangan mabubuting gawa upang mag-evangelize. Sinabi ni Jesus din, Matthew chapter 5, 16, Matthew chapter 5, 16. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Dito din sinabi ng Biblia, right? Makita nila ang inyong mabubuting gawa, right? Makita. Lagi makita. Kaya kailangan natin ang mabubuting gawa. Lagi. At dapat gumawa ng mabuti sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. It's easy to do goodness to the people who are good to you, right? Madaling gumawa ng mabuting bagay sa mga taong mabuti sa iyo. Who always give a favor to you. Na laging gumagawa ng pabor para sa iyo. You can do also good to them, right? Gumagawa ka rin ng mabuti para sa kanila. But mahirap. There are some people who
hurt you, treat you bad way, Pero mahirap para sa mga taong gumagawa ng masama sa iyo. then ano ang kailangan? We treat same way? Pareho ba yung ating itatrato sa kanila? Hindi. Kailangan kabutihan. Buksan mo ang Biblia, Romans chapter 12. Romans chapter 12, 17. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag ninyong gantihan ang sino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Huwag ninyong kantihan ang sinuman ng masama sa masama. Masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Okay? Lahat ng mga tao. Whether they are good or bad, we have to continue to do good. Right? Mabuti man sila o masama, kailangan nating patuloy na gumawa ng mabuti. Dapat nating pagtagumpayan ng kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan. It's possible. Verse 21, chapter 12, 21. 21. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Huwag kang padaig sa masama. The other side, do evil to you. Yung kabilang panig, gumagawa ng masama sa iyo. Yeah. What do you mean? Yeah. Huwag kang padaig sa masama. You also do evil same way. You also do evil same way. Gagawa ka rin ng masama. Ito ay padaig sa masama. Yeah. You are overcome by evil, right? Ikaw ay nadaig ng masama. Kundi daigin mo ng mabuti ang masama, right? Even though the other side do evil, we do still good, we can overcome them, right? Kahit na gumagawa ng mabuti yung kabilang panig, pero patuloy tayo sa paggawa ng mabuti, magagawa natin silang madaig. Yeah. Kailangan goodness sa lahat ng tao. Kailangan ng kabutihan sa lahat ng mga tao. Kaya hindi lang sa salita, kundi sa gawa tayo dapat mag-evangelize. Buksan mo ang Biblia, unang Pedro chapter 3. Unang Pedro chapter 3. Verse 1 and 2. Verse 1 and 2. Unang Pedro chapter 3, verse 1 and 2. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, kahit na ang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita, upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanilang asawang babae, kapag nakikita nila ang dalisay at magalang ninyong pag-uugali. May halimbawa, verse 1, gayon din naman, kayong mga asawang babae. Okay po. Maybe the wife already got the salvation. Marahil yung asawang babae ay nagkaroon na ng kaligtasan. But her husband, not yet saved. Pero yung asawang lalaki ay hindi pa ligtas. If so, the wife, how can evangelize the husband? Kung gayon, paano ma-evangelize ang asawang babae yung kanyang asawang lalaki? It emphasizes her word, through her word, cannot evangelize her husband. Binigyan din dito na sa pamamagitan ng kanyang salita ay hindi niya ma-evangelize yung kanyang asawa. Tama? Upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanilang asawang babae. Right? Sa pamamagitan ng ugali. Hindi salita lamang. Tama ba? Ugali. Mas mahalaga. Bakit?
Verse 2, kapag nakikita nila ang dalisay at magalang ninyong pag-uugali. Dito din, right? Nakikita nila. The wife, whatever the wife says to the husband, he doesn't want to listen. Kahit anong sabihin ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki, ayaw nitong makinig. Especially the husband, usually the husband are more proud. Lalong higit yung mga asawang lalaki ay mapagmataas. The man's character, one of the man's character, usually man is more proud than the woman. Isa sa mga katangian ng lalaki, yung lalaki ay higit na mapagmataas kaysa sa babae. So because of their pride, even wife say, oh, you have to be saved, you have to listen to the Bible seminar. Kaya kahit anong sabihin ng asawang babae, kailangan mo makinig sa Bible seminar. Because of pride, they don't want to listen. Pero dahil sa kanilang pagmamataas, ayaw nilang makinig. They ignore your word. Sinasawalang bahala nila yung salita mo. Tama ba? Yeah. But the husband look at the act of the wife. Pero yung asawang lalaki ay nakatingin sa pag-uugali ng asawang babae. He look at the good conduct of his wife. Tinitingnan niya yung mabuting gawa ng kanyang asawang babae. Kailangan pa ring magpasakop kahit sa asawang mahirap sundin. Mahirap sundin. Minsan mahirap sundin. Asawa mo. Tama? Pero, pasakop kayo sa inyong sariling asawa. Tama? Kahit mahirap, kailangan sundin. At kahit sa situation, nakakagalit, kailangan pa rin pagpipigil ng galit. Pagpipigil ng galit. Kailangan. Ito ay kabutihan sa husband. Kahit lasing na umuwi ang asawa. lasing na umuwi ang asawa. Hindi siya pinupuna. Hindi siya pinupuna. At mas lalo pa siyang pinakikitunguhan ng mabuti. Rather than get angry, what wife needed to do? Sa halip na magalit, ano yung dapat gawin ng asawang babae? You are drunken. Ikaw ay nakainom. Maybe you will have a headache. Marahil masakit yung ulo mo. That's why I prepare the good food to recover your headache. Kaya naghanda ako ng pagkain para mawala yung sakit ng ulo mo. And good sleep, have a good rest. At magpahinga ka ng mabuti, matulog ka. Mahirap? Pero, kailangan. If you want to evangelize. Kung nais mong mag-evangelize. Your husband say, my wife, after salvation, she changed. Sasabihin ng asawang lalaki, yung asawa ko pagkatapos maligtas, nagbago. Whenever I have a drunk, Noon sa tuwing nagiinom ako, lagi siyang nagbubunganga. But after salvation, she changed. Pero pagkatapos ng kaligtasan, siya ay nagbago. But maybe it's not enough, isang beses. Pero marahil hindi sapat yung isang beses. Next time, he will be more worse. Sa sunod, mas lalala pa siya. But tuloy. Then he know you are true. Pagkatapos, malalaman niya na ikaw ay totoo. You are real Christian. Ikaw ay totoong Kristiyano. After then, he fear you. At pagkatapos nun, matatakot siya sa iyo. Because he can see God behind you. Dahil makikita niya yung Diyos sa likuran mo. Because if not God does not help, you cannot do like that, right? Dahil kung hindi tutulong ang Diyos, hindi mo yun magagawa. That's why he fear the word of God. Kaya matatakot siya sa salita ng Diyos. You can invite him to the Bible seminar. At may imbitahan mo siya sa Bible seminar. Ito ay kabutihan, tama? Ang paggawa ng mabuti ay kadalasang may kasamang paghihirap. Pero ang pagtanggap ng paghihirap dahil sa paggawa ng mabuti ay kalooban ng Diyos. Okay po? Buksan mo ang Biblia, unang Pedro chapter 3. Unang Pedro chapter 3, 17.
Unang Pedro chapter 3, 17. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kung iyon ay kalooban ng Diyos, kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. Mas mabuting pagdusa. Pagdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Right? Bakit? Kung iyon ay kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos. Kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. Of course, we shouldn't suffer oppression because of our sin. Siyempre, dapat na hindi tayo magdusa dahil sa ating kasalanan. We have to suffer oppression by doing good deeds. Kailangan na magdusa tayo ng kahirapan sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. Kahit may paghihirap habang gumagawa ng mabuti, kailangan pa rin nating magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Magpatuloy. Unang Pedro chapter 4, buksan mo ang Biblia. Unang Pedro chapter 4, 19. Chapter 4, 19. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos. Right? While we are doing good deeds, we suffer oppression, Habang gumagawa tayo ng mabubuting bagay, nagdurusa tayo ng kahirapan. but it's the will of God. Pero ito ay kalooban ng Diyos. Ayon sa kalooban ng Diyos ay ipakatiwala ang kanilang mga kaluluwa. Kailangan natin ipakatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Sa paggawa ng mabuti, right? It's important. Sometimes when we suffer oppression, we stop. We want to stop doing good works. Minsan kapag dumaranas tayo ng pagdurusa sa mga kahirapan, ginugusto nating tumigil na sa paggawa ng mabuti. Doing good works, you can say that it's our Christian life. Yung paggawa ng mabuti, masasabi natin na ito yung ating buhay Kristiyano. Even though we suffer great oppression, we have to continue our Christian life. Kahit na nagdurusa tayo ng matinding kahirapan, kailangan na magpatuloy tayo sa ating buhay Kristiyano. Minsan, some Christian, when they have a great oppression, they stop their Christian life. Pero may mga Kristiyano na kapag dumaranas sila ng matinding kahirapan, tumitigil sila sa kanilang buhay Now, Kristiyano. I have a big problem. Ngayon, meron akong malaking problema. That's why this time I cannot go to church. Kaya ngayon, hindi ako pupunta sa church. After my big problem was solved, I will go to church. Pagkatapos kong malutas yung malaking kong problema, babalik ako sa church. It's a complete misunderstanding. Ito po ay ganap na maling Who can pagkaunawa. solve your problem? Sino po yung lulutas sa problema mo? You cannot solve your problem by yourself. Hindi mo malulutas yung problema mo sa sarili mo. God is the one who can solve your problem. Diyos lamang yung makakalutas ng problema mo. If you have a great oppression, you have to more come to the Lord. Kung meron kang matinding kahirapan, dapat na higit kang lumapit sa You have Diyos. to more endeavor in your Christian life. Dapat na higit kang magsumikap sa iyong buhay Kristiyano. Sa paggawa ng mabuti, continue your Christian life. You need to listen to the word of God. Kailangan mong makinig sa salita ng You need to Diyos. continue pray. Kailangan mong patuloy na Have more manalangin. fellowship with the brothers and sisters. Kailangan mo magkaroon ng higit na fellowship sa mga brothers Even and that sisters. situation, you have to continue evangelism. Kahit sa ganung sitwasyon, kailangan magpatuloy ka sa evangelism. Sa paggawa ng mabuti. At all your problem, all your oppression, commit to the Lord. At lahat ng problema mo ay ipagkatiwala mo sa Panginoon. You focus on your Christian life. Magtuon ka sa iyong buhay Kristiyano. And all your problems, just commit to the Lord. At lahat ng problema mo, ipagkatiwala mo sa And then Panginoon. God's side, He will solve all your problems. At sa panig ng Panginoon, lulutasin niya yung problema mo. Ito ay importante. If you don't understand, that's why many Christians are stumble when they meet great oppression. Kaya maraming Kristiyano yung natitisod kapag umarap sila sa matinding kahirapan. Because they stop their Christian life. At tumitigil sila sa kanilang buhay Kristiyano. They stop attending church. Anyway,
Dapat tayong gumawa ng mabuti hanggang sa huli. Hanggang sa huli. Don't give up. Huwag kang sumuko. Buksan mo ang Biblia, Galatians chapter 6. Chapter 6 to 9. Galatians chapter 6 to 9. So, basahin po natin ng sabay-sabay. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Yeah. May mga pagkakataong nakapanghihina ang paggawa ng mabuti. Tama ba? Because it's not easy doing good works. Dahil hindi madaling gumawa ng mabuti. Evangelism, saving the lost soul is a really goodness before God, right? Yung pag-evangelism, yung pagliligtas sa mga naliligaw na kaluluwa ay kabutihan sa harapan ng Diyos. But it's not easy, really not easy. Right? Pero ito ay talagang hindi madali. When you try to evangelize, they frequently reject. Kapag sinusubukan mo mag-evangelize, madalas silang They tumatanggi. don't have an interest. Wala silang interes. Sometimes even they persecute you. Minsan inuusig ka pa nila. They blame you. Sinisisi ka nila. Why you always go to church? Bakit lagi kang pumupunta sa church? Even whole week, this week you go to church. Kahit buong linggo, pumupunta ka sa church. If you go to church, meron tinapay? Pag pumunta ka sa church, meron bang tinapay? They blame, right? Then we are discouraged. At tayo ay napanghihinaan ng loob. We want to give up. Ginugusto na nating sumuko. Tama ba? But meron promise, right? Sapagkat sa takdang panahon, may takdang panahon, ay mag-ani tayo. Mag-ani tayo. In the end, we can save the lost soul, right? At sa huli, magagawa nating magligtas ang nawawalang kaluluwa. Kung hindi tayo manlulupaypay. We have to overcome discouragement. Kailangan nating madaig yung panghihina ng loob. Kahit ganoon, huwag tayong sumuko at dapat nating ipagpatuloy hanggang sa huli. Don't give up. Huwag kang sumuko. This week, you already failed many times before in the evangelism. Maraming beses ka nang nabigo noon sa evangelism. Continue to goodness. Patuloy kang gumawa ng mabuti. Try to evangelize again. Subukan mong mag-evangelize ulit. Maybe this time God already changed their heart. Marahil sa pagkakataong ito, binago na ng Diyos yung kanilang puso. They can be more humble than before. Mas higit na silang mapagpakumbaba kaysa noon. So, just to try to focus on their soul who will go to eternal hell. Kaya subukan mo lang magtuon sa kanilang kaluluwa na papunta sa walang hanggang impyerno. At alam ng Diyos ang paghihiram na ito at tiyang na kagantimpalahan niya ito. Roman chapter 2, buksan mo ang Biblia. Roman chapter 2, 7. Roman chapter 2, 7. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa kanila na sa pamamagitan ng pagtsatsaga sa mabubuting gawa na naghahanap ng kalulahatian at karangalan at ng kawalan ng kasiraan ay magbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Sa kanila na sa pamamagitan ng pagtsatsaga sa mabubuting gawa. Right? Mabubuting gawa. Na naghanap ng kaluwalhatian at karangalan at ng kawalan ng kasiraan ay magbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting gawa na ginawa mo ay hindi kailanman masasayang. God remember all your goodness. Aalalahanin ng Diyos ang lahat ng kabutihan mo. And He will repay in the end. At susuklian niya ito sa huli. Huling verse, 1 Corinto chapter 15. 1 Corinto chapter 15, verse 58.
chapter 15, 58. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yeah. Laging sagana sa gawa ng Panginoon. This week also. Bakit? Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Inyong gawa, mabubuting gawa sa Panginoon. Right? He remember all your good works. Aalalahanin niya ang lahat ng iyong mabubuting gawa. He will repay also. At susuklian niya rin ito. So, this week, anyway, we have the First Calendar Bible Seminar. Kaya sa linggong ito, gayon pa man, meron tayong kauna-unahang Grand Bible Seminar. God wants all men to be saved. Ang Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas. Through this Bible Seminar, we can really please our Lord. Sa pamamagitan ng Bible Seminar na ito, mabibigyan ang lugod natin ng We Panginoon. still have a time. Let's do our best in the evangelism. Meron pa tayong panahon, kaya gawin natin yung ating makaya sa And evangelism. let's glorify our Lord by saving many lost souls. At luwalhatiin natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagliligtas ng maraming For kaluluwa. this great works of the Lord, all our brothers and sisters participate together. At sa malaking gawain ng Panginoong ito, lahat ng brothers at sisters ay makibahagi. Okay po, malalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ang salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hinihiling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Magsisimula ang Grand Bible Seminar mula sa bukas. Sa pamamagitan ng Bible Seminar na ito, naway maligtas ang maraming nawawalang kaluluwa at kami ay nakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.